Grabe guys, no? Grabe guys, may mga vlogger or may mga tao talaga na abot langit yung kanilang hinanakit, yung kanilang galit ay sa mga Duterte. Lalo-lalo yung mga vlogger. May mga vlogger kasi ako napapanood dito sa social media na kung kung isipin mong mabuti ay grabe ang hinanakit nila, no? Sa tingin ko sa kanila parang parang ang laki ng gawang kasalanan sa mga Duterte sa kanila, lalong-lalo na yung ating former president. Isipin nyo ba naman guys, no? Ang mga Duterte, no, ang Duterte, sila ni former President Duterte ay pumunta sa ibang bansa, no? Pumunta sa ibang bansa at ang kanilang pakay, bakit sila lumipad, umalis sa ating bansa, ay magkakandak sila ng rally. At yung nakikita ko dito sa social media ay nagkaroon ng Thanksgiving yung mga OFW. Yun ang kanilang pakay o dahilan bakit lumabas ng ibang bansa yung former President Duterte natin. Pero yung ibang mga tao, lalo-lalo na yung mga vlogger, naglabas ng mga video dito sa social media at ang pinalabas nila, kaya daw pala umalis si former President Duterte or kaya daw lumipad sa ibang bansa, pinalabas kasi nila na tumakas daw sa ating bansa. Ang dahilan daw kaya tumakas dahil daw sa mayroong warrant of arrest yung ICC. Pero binalita naman na wala namang ganun, na wala namang nilabas na warrant of arrest ang ICC sa kanila. Pero itong mga kababayan nating iba, nagsobrang galit, no? Abot langit yung kanilang galit sa mga Duterte, ay naglabas ng mga kwento, naglabas ng kanilang mga komento at inaakusahan nila ang ating presidente na yun nga daw ay umalis, lumabas sa ibang bansa para daw tumakas, tatakasan daw yung ICC dahil naglabas daw ng warrant of arrest. Pero hindi naman totoo. Kaya lumabas sa ibang bansa, pumunta sa ibang bansa si former President Duterte dahil yun nga magkaroon ng kasama na pangangampanya niya doon at yun nga pinuntahan nila yung Thanksgiving ng mga OFW. Grabe guys, no? Grabe sila, no? Grabe sila. Isipin nyo, walang ginawa yung tao. Pumunta lang doon sa ibang lugar. Pero yung lumalabas sa kanilang bibig ay parang isang masamang tao na talaga ang Duterte. Kasi ginagawa nila ng intriga, ginagawa nila ng kwento na wala namang katotohanan. No? So, ewan ko lang tong mga taong ito kung mayroon ba bang hiya or baka ginawa lang nila ng isyo para lang magkaroon sila ng mga views. Ganun lang siguro, no? Gumagawa sila ng kwento para kayong mga kababayan natin ay panoorin sila, no? Pero hindi tama at hindi maganda yun, no? Na gumawa ka ng kwento na kasinungalingan at paniniwalaan ng iba nating mga kababayan. No? Paniniwalaan nila na kaya umalis dahil yung nga tumakas dahil nagkaroon na ng issue, may lumabas na warrant of arrest kaya umalis. So mahirap yung guys na magsasalita kayo ng ganyan at papaniwalain nyo yung mga tao na hindi naman totoo at walang katotohanan yung mga pinagsasabi. Sa mga naniniwala sa mga ganyang klaseng kwento ng ibang mga vlogger, sa mga vlogger ko lang din to naririnig
So, sa mga kababayan ko, no, huwag kayong maniniwala, no, sa kanilang kwento, sa kanilang sinasabi na kaya daw lumabas si Duterte sa ating bansa ay tumakas dahil nagkaroon na daw ng warrant of arrest. No? Wag kayong maniniwala doon. Kasi ano yung guys, hindi totoo 'yon. Gawa-gawa lang nila ng kwento 'yon. Pero pag mga ganun dapat magkaroon ng may action ng ating gobyerno sa mga ganyang issue yung mga taong gumagawa ng kwento para lang manakit, no? Manakit ng ibang mga kababayan kasi yung mga ganyang palabas na istorya, no? May nasasaktan yan, lalo na yung mga taong naniniwala sa ating former president na malaki ang tiwala nila, tapos maglabas kayo ng kwento na ganyan na puro kasinungalingan, hindi naman totoo yung nilalabas nyong istorya, masasaktan at masasaktan sila. Imbis na hindi sila magkaroon ng galit, nakaramdam sila ng galit dahil sa mga pinagsasabi nyo na puro kalukuhan at walang katotohanan. So yun guys, no, yung mga ganong klaseng kwento ay hindi po totoo yun. Ang totoo, kaya sila umalis, no, kaya sila lumabas sa dito sa ating bansa dahil mayroon silang pupuntahan na event. At yung event na yon ay yun yung pasasalamat ng mga OFW, no? Di ko alam kung anong bansa yung pinuntahan nila, pero napanood ko sa video na yun nga nag-speech si dating former President Duterte, no? At yung iba naman, mayroon pa akong nakikita na isang tumatakbo ng pagka senador, no? At nung nagsasalita si former president sa entablado, isipin mo guys, no? Tumatakbo siya ng isang pagka-senador at sinabi niya talaga doon sa kanyang ginagawang video, sinabi niya bakit hindi pa daw namatay ito. No? So, yun. Mahirap yung mga ganong klaseng mga kandidato, no? Pag sa kanyang sinasabi, ang kanyang, sa tingin ko sa kanya, nung sinabi niya yon, ang kanyang agenda, pag once na manalo siya sa pagka-senador, ay hindi para pagsilbihan o paano ba, gumawa ng mga batas na nakakatulong sa atin, no? Ang kanyang plataforma o ang kanyang plano o ang kanyang gagawin kung sakasakaling palarin mo siya manalo ay paghihiganti sa mga Duterte. Yun ang nakikita ko sa kanya kasi sinabi niya yun nung nag-speech si Duterte, alam niyo naman si former President Duterte na medyo may edad na. Nung nakita niya, sinabi niya talaga na kailan pa daw mamamatay ito. So, hindi dapat tayo ganun, no? Wala. Parang ang laki ng kasalanan ni Duterte sa kanya, bakit na sinabi yun. So, yun. Yun yung isa lang namang senador ang nakikita ko ganun, no? Sinasabi niya ng ganun. So, yun, no? Sa mga vlogger dyan, no? Hinahinay lang, wag nyong sagarin. Huwag niyong sagarin kung ano man yung galit or ano man yung hinanakit nyo kay former President Duterte. No? Huwag kayong gumagawa ng kwento na walang katotohanan na ikagagalit ng iba. Ng iba nating mga kababayan. No? Wala namang problema kung ano bang sabihin nyo na lang totoo. No, wag na nyo nang gawa ng kwento. No, yung pag-alis nila ni former President Duterte. Umalis sila para mag-rally yun sa ibang bansa. At sumali sa isang event. Yun lang.